Magandang gabi po sa inyo lahat. Hindi po ganun po katagal makasama si nanay. Pero ang sabi ko lang po, pagkakilala ko sa kanya, taliwas po sa mga ibang naririnig ko. Yung iba po kasi nagsasabi na si nanay nag-aray, ligtas, siguro at some point. Pero ako, naiintindihan ko po yun kasi although hindi naman ako ina, pero alam naman lagi na natural lang sa isang ina yung maging mahigpit sa anak, sa mga apo. Dahil gusto lang nila na mapabuti itong mga ito. Pagkakilala ko po kay nanay, napakasayahing tao. Siya po talaga yung laging nag-i-initiate ng mga jokes po pag magkakasama kami, especially po pag our whole meeting po. Ako rin po kasi yung barangay secretary po ng ating barangay sa San Antonio. At pagkakasama po kami, kada buwan po ay meron kami meeting. Ngayon si nanay po, siya po talaga yung lagi nag-initiate ng mga kalokohan. At masaya naman po, at kasama po sa kalokohan na yun, si Tita Najin, isa pong best friend niya. Ang saya-saya po nila doon sa lupon. So yung iba po hindi po kilala kay nanay yun, alam lang po ay mahigpit siya, seryoso. Pero totoo po, alam ko, marami po siyang natutulungan o natutulungan hanggang sa ngayon. Pati na rin po si Tita Pat, kasi padalas na po na ipukwento yun sa akin. Pag nandun po ako sa kanila, mga Pilipino niya, kung saan din po napupunta yung usapa namin. Of course, sa mga apo niya, natutuwa siya, kasi nga po, si Joshua yung ano siya, kahit na makulit, kahit na lagi niya napapagalitan yung bata, kasi nga sobrang playful. But then, makikita niyo naman po talaga yung pagmamahal niya dito. At talagang alagang-alaga po niya kanyang mga apo. Yung tipong madaling araw pa lang, nandiyan na yan para po para maghanda ng mga ibabaon ng bata. At pag magkasama kami, minsan po mababanggit na, teka muna, sige, mauna na kayo, ladaan pa ako siya. Kasi yung mga baon ng bata or kung ano na ibibili niya para sa akin. Sa akin lang, masasabi ko, katulad po ngayon na andyan po si nanay, mahal naman po yan. At si Eric po, tinanong niya ako, may nawala na si nanay. Pagkatapos nito, bukas na hindi siya. Hindi ko alam kung paano ako mag-umpisa. Saan ako mag-umpisa? Sabi ko sa kanya, alam mo, kailangan mo lang namang ituloy. Alam mo kung anong gusto ng nanay para sa inyo. Yun lang yung maging guide mo. Isipin mo kung paano at anong gusto ng nanay na gagawin mo. Kung ikaw tingin mo yung be at loss, ito sabihin ko na kahit po kay Ruby o sa mga bata, alam mo mahirap. Naranasan ko rin po yan dahil yung daddy mo mamatay. Ganun din yung question ko. But then, siguro mabuhay na lang tayo, isipin natin kung paano tayo minahal ng ating ina, ninanay kita. Paano niya tayo pinaguyod. Yun lang, alalahanin nyo, alam nyo, kahit minsan yan, iisip nyo, nag-iisa kayo, pero mangingiti kayo pag naalala nyo kung paano kayo nilagaan. Na nandiyan si nanay kahit pinagagalitan kayo, pero ulit takbuhan si nanay pa rin nandiyan hanggang bubog sa inyo. Yun lang, lalakas sa loob nyo, kaya nyo kahit anong pagdaan. Ako naniniwala ako, mahal kayo ni nanay. Nanay, at this point po, gusto ko naman siya pasalamatan kasi unang-una sa pagtanggap niya po sa akin. Siguro, at this point, parang gusto ko na sabihin na pagtanggap niya sa akin, bilang miyembro po ng pamilya nila. Maraming salamat po. At mahal na mahal po ito nanay. Mapangako po po sa inyo, nandito po ako, hindi ko po mababayaan si Ellie, pati po yung mga apo nyo, si Ruby, mahal ko po sila lahat. Maraming salamat. Kung saan ka man nandito, alam ko, masaya ka na, kasama mo si tatay. So, yun lang po, at alalahanin lang po natin si Nanay Lisa na bilang kaibigan, bilang ina, bilang kapatid, bilang lola, na nandiyan po hanggang sumulong po sa atin at nagmamahal po sa atin, nagbibigay ng kaya po sa atin. Yun lang po, maraming salamat sa inyo. And now,
Makinig naman po tayo kung sasabihin ng aming uncle na alam po ng very close to me, Lola. Hindi niya in-expect, pero tatawagin ko siya. Ituloy. Siguro, dun lang sa ano ni Tito Rick, favorite talaga na konti lang. Okay. Okay, let's go to Tito Albert. Okay, Tito. Magandang gabi po sa inyo lahat. Isa po ako sa pamangkin na Garita. Anak ako ng pinaka-matandang kapatid niya, eldest. Siya youngest. So, sa mga magpipinsan, ako yung pinakamatanda sa mga anak, pero mas bata yung iba. Pero dahil ang tatay ko tawag nila kuya, pati ako na tawag na rin nilang kuya. Pero mas maraming mas matanda pa sa akin. Ngayon, kilala ko ang Charita nung bata pa ako. Dumadalaw niya sa amin sa Pasay. At when makikita niya ako, kasi ako pa lang naman ang anak ng tatay ko, bibigyan ako niya ng pera pagbili ng M&M, Hershey, wala pang Goya at saka Surge. So, para stage side pa. So, yun yung time na malit pa ako. Sumunod, nakilala ko siya na nililigawan na siya ng Chumben. At nung naging magkasawa sila, minsan-minsan ang husband niya, dumadalaw sa amin sa Pasay at may tali niya payo sa ulo at dala-dala yung garan na panghuli ng mga nagdodroga o yung mga nagtatanim ng mga marijuana. So, kanya kami magkakilala at pag kami okasyon dito sa Sukat, kami mga taga-Pasay ay maraming pumupunta sa mga events na nangyayari at buhay pa ang aming lola noon na kaya taon-taon we make sure na Christmas time, December 25 ay nandiyan kami sa bahay na sa Port State, naging Garcia na. Yan ang natatandaan ko dyan. Walang ganong pader dyan, damuhan lahat dyan. At diyan kami nagagawin. Kinunan may iPad. So in other words, Kinunan ang may alam ko sa iPad. Charita, galante. Ang alam ko sa kanya, marami siyang kaibigan. At medyo politiko itong babaeng ito. Marami siyang sinasanibang organisasyon. Kala niya sinasanibang spirito. May sociable ho ito eh. Marami yung kaibigan, lala, mga politikong mahusay, politikong pulpul, mga epals, pagpepektuhan namin yan. So, marami ng mayor ang nagdaan dito sa inyo sa Parañaque. Pag-usapan namin siya. So, yan po ang katangian ng Charita. So, kung i-remake ko ang kanyang mga labi ngayon, alam niyo sasabihin niya, maraming salamat po sa inyong lahat dahil nagkaroon kayo ng oras na makadalo kayo sa ating hantungan. Pagdadasal niya kayo, malamang yun. At para kayo sumunod din sa kanya. Salamat. Lahat po tayo pumunta doon.
Wala akong makakadina. Ang lamang doon, makakapagdasal siya na malapit sa Panginoon para sa umin din kayo. Huwag kayong matakot sa kamatayan. Lahat tayo dadaan. Oh, yung iba kasi may ibang One tangka. lang. Kaya natatakot mamatay. One Pero picture. makita, ang malay nyo, paglabas nyo yung mamaya, makasagasakan kayo. Hindi ko ako makakapagsabi na nagulat nga kayo kung bakit namatay ang charita, di ba? So, wala makakapagsabi na ang lamang lang ay nauuna parati ang lalaki kasi sa babae. Dahil may kapatid na dalawang lalaki na nauna, tagal na. Pero yung apat na babae, matitigas, kaya lang, siya yung nauna doon sa Suot mo sa akin. apat na Suot mo So, sa yan po ang buhay na alam ko tungkol sa pagmahal, masigasig sa mga adhikain. Alam niya kung paano niya alagaan yung mga anak niya. Alam niya kung paano niya bantayan yung asawa niya habang may kapansanan at may sakit. Na 6 na taon niya pinagsilbihan. So, again, huwag natin kalimutan ang charita kung paano niya siya nakilala. Siya mag-iiwan ng ano tawag ko, memorya sa inyo na naging kaibigan niyo siya. Maraming salamat po. Ngayon naman po, tinatawagan ko si Dr. Geronimo. Attorney. Magandang gabi po lahat. Siguro lahat ng magandang kailangan sabihin kay Tita Rita, nasabi na. Kasamahan ko po siya sa lupon. Masasabi ko lang po, mamimiss namin siya dahil kaya nagiging masaya ang lupon dahil sa kanyang pangangasar, pamumulit. At mamimiss rin namin yung pagdadala niya ng mga merienda, mga pagkain. Yung huli namin kwentuhan ng meeting, hindi na lang i-share ko sa inyo. Sabi ko, since na pinamagalan lupon, sabi ko sa kanya, gusto ko naman mag-resign sa lupon, karamihan ng lupon ay sunod-sunod ng namamatay. Ang sabi niya sa akin, sabi nila sa akin yung Naji, huwag kang mag-alala, huwag kang muna mag-resign, kasi hindi pa kami mamamatay. Bad grass never dies. Yung pala, namatay na, kaya siguro sa kita Naji na lang ang bad grass. Kaya, masasabi ko lang, kung nasa lang po si Tita Rita, sana masaya po siya. Yun lang po. Maraming salamat. Ngayon naman po tinatawagan ko si Tita Letlet. Good evening po, brothers and sisters. Ako po yung maraming pong salamat pala kay Tita Rita. Naging lupon ako dahil po ingan niya ako na mag-apply. So, nag-apply naman ako. Kahit na hindi ako masyadong sidido, pero sinabi niya sa akin na mag-serve ka naman, sabi niya. Hindi, napakabait talaga ng Tita Rita. Kaya sinasabi ninyo lahat, tama po talaga lahat. Ang isa lang po talagang may dadagdag ko, na natutuwa po ako sa kanya kasi lahat po ng patay, pinupuntahan niya po. Alam niyo po, napakalaking indulhensya po yun. Yun po yung isang works of mercy na kailangan i-apply po natin bilang tao na nakikiramay po tayo sa mga patay. Kaya nga po siguro maganda rin po yung pagpano niya, hindi po siya nahirapan, ni pamilya niya po hindi rin po na nahirapan na mag-ano